salita niya sa oras na ito. Bigay natin ang atensyon natin, ang buong pagkatao natin sa Kanya, sa Kanyang salita. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises through your throne. Ulitin natin a pure heart, Sir Ray. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows the heart after thee. Yes, Lord, that's a prayer, Lord, this morning. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows the heart. Yes, oh God. Yes, Jesus, Lord. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you. Oh yes, Lord. Sweet aroma, worship that rises to your throne. Aroma of worship, yes, Father, rises to your throne. Yes, oh God. Amen. Hayaan mo ang aming papuri at pagsambay maging isang mabangong samyo sa iyong pangamoy, dahil ito'y galing sa pusong winisikan mo ng iyong banal na tubig, Lord. Nilinis mo ng iyong banal na dugo. Hayaan mo po, Panginoon, na anumang mamumutawi sa aming bibig ay maging isang alay na kaaya-aya, Lord. At nawa, Panginoon, malugod ka sa aming pagkakatipon. Niling po namin, Lord, na samahan mo kami, lalo na papunta kami sa iyong salita. Hiling namin, Panginoon, ang patnubay mo. Ay among walang salitang masayang, kundi lahat ay makasihan ng iyong banal na Espiritu. Patungo, Panginoon, sa puso ng mga anak mo na naghihintay na makarinig mula sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Iyo pong katagpuin ng bawat pangailangan. O kay kumilos sa isang special na paraan sa aming kalagitnaan. At Lord, masabi pagka kami nagkahiwa-hiwalay na, Panginoon, na hindi baga nag-init ang aming mga puso. Hindi baga kitang-kita natin ang Diyos ay buhay at kumikilos sa ating kalagitnaan. O God, huwag mo pong pabayaan ang mga anak mo, Lord, sa umagang ito. Pakanin mo ang kanilang mga kaluluwa. O God, alam mo kung gaano kami nakadepende, Lord, sa salita mo para sa kalakasan namin araw-araw. Kaya hiling namin, O Diyos, Lord, iyo pong lubos na pakainin, busugin ng aming mga kaluluwa sa umagang ito. Bless mo po ang mga taong, Lord, hindi namin kasama, mga kapatiran namin. At Lord, bless mo maghapon ang aming communion service mamaya, Panginoon. Hayaan mo ang service na ito ay maging isang paghahanda, Panginoon, para sa gawain namin mamaya. Sa iyo po lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Mamaya po ay meron tayong baptismal service at hilingan natin si Brother Nebi na gawin ng pagbabautismo pagkatapos po ng ating pangaral.
Amen. Sino bang nag-enjoy nung nakaraang Wednesday sa ating service? Amen. Sino ba dito ang nag-reformat na ng kanyang hard drive? Hallelujah. Ating buksan na ating mga Biblia sa Hebrews chapter 6. Pinapaabot ng church ng Kupang sa pangunguna ng kanilang pastor ni Pastor Dennis Credito ang kanilang pagbati sa inyong lahat dahil kagabi po ay naroon ako sa kanilang family day at hanggang alas 12 po ng gabi nandun kami at karoon kami ng fellowship at ako po ay nangaral sa kanila at binigyan kami ng napakainam na panahon at nais pong sabihin ni Pastor Dennis na kayo po ay naalala niya palagi sa panalangin. Kaya sana po ay maalala din natin sila palagi sa panalangin in church sa Kupang. Hebrews chapter 6 verses 17 to 19. Kung nakita niyo na ganitong pagkakasabi, wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Basahin natin sa Tagalog. Verse 17, ang sabi dito, sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. Upang sa dalawang bagay na di mababago. Ano yun? Ang pangako at sumpa. Okay? Hindi mababago. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaring ang Diyos ay magbulaan, ay nangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Meron tayong pag-asang kapit-kapit natin. Amen? Kinakapitan. Hallelujah. At ang sabi dito sa verse 19, na ating inaring tulad sa sinipete. Sinipete ay anchor, angkla. Ating tinuring na angkla ng ating kaluluwa. Isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. 1 Corinthians chapter 15, 58. 1 Corinthians 15, 58. Kung nakita niyo na ganito pagkakasabi, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabi sa Tagalog ay ganito, 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari tayong magsiupo ngayong umaga. Praise the Lord. Ipag-pray niyo po ako dahil hindi po ako nakatulog kagabi dahil sa siguro nainom kong kape doon sa fellowship ni Pastor Dennis. So, physically po, talaga mahina ako pero ako ay umaasa sa tulong ng Panginoon sa umagang ito at sa inyong panalangin. Amen. Na magkaroon tayo ng mainam na panahon sa kabila po ng aking kalagayan physically. Gusto kong pamagatan ang ating munting mensahe ng stability. Stability. Ang paksa natin ay tungkol sa stability at
ah, gusto kong bigyan ito ng subtitle na Governing Our Moods or Ruling Over Our Moods. Ruling over our moods. Nabasa natin dito sa mga scriptures kanina na tayo daw ay merong isang tiyak at matatag na pag-asa na siyang nagsisilbing angkla ng ating kaluluwa. Dahil ito raw, angklang ito ay pumasok sa loob ng tabing. At alam natin kung ano ang ibig sabihin ng scripture sa mga salitang yan. Tayong mga message believers, na-explain natin ng gusto kung anong ibig sabihin ng paglagos doon sa tabing, pagpasok doon sa most holy place. Because doon lang may tunay na stability, may tunay na katatagan, tunay na, sabihin natin, consistency. Dahil yung tatlong bahagi ng tabernakulo, if you remember, ay nagre-represent sa ating karanasan sa Diyos, sa antas ng ating relasyon sa Kanya. Kapag kayo ay nandun pa lamang sa outer court, hindi masyadong stable ang inyong relationship, ang inyong karanasan sa ating Panginoon. Dahil nakasandig kayo doon sa kalagayan ng klima. Di ba? Dahil walang bubong doon sa outer court, pagka makulimlim ang panahon, makulimlim ang inyong pakiramdam. Di ba? Pag maulap ang langit, maulap ang inyong pakiramdam. Pagka magandang sikat ng araw, maganda rin ang sikat ng araw, ang maganda rin ang pakiramdam nyo. Pagka umuulan, umuulan din sa inyo. Okay? Nakadepende kayo sa, tawag dito, sa natural elements. Diba? At dahil doon, hindi ka stable kasi ikaw ay kinokontrol ng mga bagay na kung saan wala kang kontrol. Pagpasok mo naman doon sa inner court, ay magiging mas stable na ang iyong karanasan sa ating Panginoon. Dahil doon ang liwanag ay mas stable kaysa doon sa labas. Dahil ang liwanag doon ay ang liwanag ng yung candelabra. Diba yung 7 candlesticks na mini-maintain ng saserdote. Kaya lang, yung liwanag na yon ay, tawag dito, humuhupa din ang sinag. Dahil yung kandelabra, yung mitya nun ay dumudumi din at kailangang i-maintain. Kailangang ito ay linisin ng high priest. And so may mga panahon na andap-andap din yung liwanag ng kandelabra at pagka ganun ang panahon, kung ikaw ay nandun sa inner court, ganun din ang iyong pananampalataya, parang andap-andap din. At ikaw ay nakaasa sa high priest para linisan yung candlestick. Diba? Nakaasa ka sa kapwa mong tao, nakaasa ka sa pastor, sa ministro, diba? Pagka inspired ng pangangaral, maganda ang iyong pakiramdam. Pagka si pastor, malakas ang pananampalataya, maganda rin ang iyong pakiramdam. But you see, hindi dapat nakabase sa tao o sa natural na elemento ang katatagan natin. Hallelujah. Ang sabi nga sa Biblia, sumpain ang taong umaasa sa kapwa-tao. Kung sa tao ka nakaasa, you are very unstable. Pero ang sabi ng ating propeta, dun sa most holy place, ang liwanag dun ay hindi nagbabago. Bakit? Kasi ang liwanag dun ay ang presensya mismo ng Diyos, ang Shekinah glory. It's an eternal light. Can you say amen? Hindi nagbabago kahit anong mangyari, kahit umuulan sa labas, kahit madilim sa labas, kahit mainit sa labas, kahit maliwanag sa labas. Amen, bumagyo, umulan, anuman ang sitwasyon, yung liwanag sa loob ng most holy place ay stable. Can you say amen? Consistent. Kapag ang isang mananampalataya nakapasok na doon, amen, he becomes stable in his walk with God. Hindi na siya nakadepende sa pastor. Hindi na siya nakadepende sa mga circumstansya sa paligid. Amen. Ang tabing ay bumaksak na sa kanyang likuran. Amen. Nakulong na siya. Hallelujah. Sa presensya ng Diyos. At hindi niya naalintana kung anong nangyayari doon sa labas. Siya at ang Diyos na lang ang magkasama doon sa loob. Praise be to God. And our brother Branham
preached a sermon called, Why Are People So Tossed About? Bakit daw ang mga tao ay, pag sinabi mong tossed about, ay mabuhay, di ba? Bakit ba ang tao ay parang hinahagi sa magkakabi-kabila? Yun ang ibig sabihin nun, di ba? When you are tossed about, ikaw ay pahapay-hapay. Ikaw ay hinihipan ng hangin kung saan ka gustong hipan ng hangin. Amen. Sunod-sunuran ka, kinakaladkad ka ng mga pangyayari, ng mga sitwasyon, ng kahirapan. Amen. Ikaw ay mabuhay, ikaw ay walang katatagan. Sabi ng ating propeta, kaya may mga taong ganyan that are tossed about dahil hindi pa nila naranasan itong sinasabi natin. Yung sinabi dito sa Hebrews chapter 6, wala pa silang angkla na pumasok doon sa likod ng tabing. Naintindihan nyo? Ang angkla ay ginagamit para maging stable ang barko, right? Ang angkla, pagka ito'y nakakabit sa magandang, sa malaking bato, sa matatag na bagay, kahit anong ihip ng hangin, kahit gano'ng kalakas ang bagyo, can you say amen? Kahit gano'ng kalalaki ang mga alon, amen? Maaring ito ay mauga, maaring ito ay panik at bumaba, amen? At maaring ito ay tabunan ng alon, pero hindi ito tataob, hindi ito lulubog. Bakit? Naka-angkla ito, may angkla ito, may tie post ito. At ito yung sinasabi dito sa Hebrews chapter 6, tayong mga tagapagmana ng pangako. Sino bang mga tagapagmana ng pangako rito? Meron tayong pangako na hinahawakan galing sa Diyos na sinumpaan pa niya. Nangako na siya, pagkatapos yung pangako niya ay sinumpaan niya. Praise the Lord. Pangako pa lang eh. Ano pang hahanapin nyo? Ano pang ikatatakot nyo? Pagka ang Diyos ang nangako, amen, tiyak yun. Pwede mong iasa ang iyong kaluluwa. Ang sabi sa Biblia, para ipakita sa inyo ng sagana, ang hindi pagbabago ng kanyang panukala, ng kanyang pasya. Yung kanyang pangako ay sinumpaan pa niya. Amen. At dahil doon nagkaroon tayo ng pag-asa. Itong pag-asa, ito pag sinabi mong pag-asa, hindi lang yung isang bagay na sana dumating sa darating na bukas, sana dumating sa madaling panahon. No, ang pag-asang tinutukoy dito ay isang bagay na sinasandigan mo, inaasahan mo. Ang salita ng Diyos na kanyang sinumpaan, amen, ay mistulang angkla na inaasahan, sinasaligan. Can you say amen? Ng mga mananampalataya. At ang angklang ito ay nakapasok doon sa loob ng tabing at saan kaya nakaangkla ito? Nakaangkla ito sa Rock of Ages. Nakaangkla ito, amen, sa ating Panginoong Jesucristo. So yung pag-asang ito ay pananampalataya. Ang sabi ng ating propeta dito sa Why are people so tossed about? Basahin ko isang quote niya. Ang sabi niya, now our faith cannot rest upon nothing. Our faith cannot rest upon nothing. A Christian has to have, his faith has to have a solid resting place. Alright, so may pag-asa, may pananampalataya. Pero ang sabi, kailangan daw merong kinasasaligan itong pananampalatayang ito. You know that? And the only resting place that a Christian, a true born-again Christian can rest his faith or hers is upon the unmovable Word of God. Doon lang daw pwedeng isalig o ilapag ang pananampalataya sa salita ng Diyos na hindi nakikilos. It isn't built upon the shifting sands of man's theology and doctrines and upon some church affiliations. Amen. Kung ang angkla nyo, kung ang pananampalataya nyo ay ang eba lamang, that's very shaky. Amen. Kung ang pananampalataya nakasalig lamang sa asosyasyon nyo dito sa Elect Bride Assembly, napakabuhay ng inyong karanasan sa Diyos. So ang sabi, hindi dapat yan nakasalig sa affiliation. Hallelujah. But a true believer, his faith rests solidly and shifting as he approaches the Word of God. Ang sinasabi ng ating propeta,
ang saligan ng pananampalataya ay ang salita niya. Salita niyang matatag. Hallelujah. At sa bandang baba, sa paragraph 14, si Esther, nagpatuloy siyang sabi niya, tungkol sa sinasaligan ng pananampalataya, ang sabi niya, not upon feelings, 14-4, not upon feelings, or mental emotions, theory, upon some unknown something that somebody has said to you that has no basis. So hindi raw nakasalig ang ating pananampalataya sa ano? Sa pakiramdam. Makinig kayo sa akin. Hindi nakasalig ang ating klase ng buhay na ipinamumuhay sa nararamdaman natin. At hindi ito nakasalig saan? Sa mental emotions. Isipin nyo kung yan ang kinasasaligan ng inyong pananampalataya. Anong klase ng pananampalataya meron kayo? Dahil ang emotion ay parang roller coaster. Diba? Tataas, bababa. Liliwanag, didilim. Diba? Isang bagay ngayon, ibang bagay sa susunod na ilang sandali. That's our emotion. Napakadaling magbago. Isipin nyo kung dyan yung isasalig ang pananampalataya, magiging napakabuhay nito. So, hindi dapat nakasalig sa pakiramdam or mental emotions, theory upon some unknown something that somebody has said to you that has no basis. Upon someone says, well, you come and join our church and it'll be finished. But upon the word of God, the human soul rests solid. Hallelujah. God said so, and that settles it. Makes it real. All right. You know, we live in a very shaky world. Very shaky, very unstable. At yung stability pinag-uusapan natin is a very rare commodity, kumbaga. Ang hirap hanapin yung mga taong stable. Ang hirap hanapin yung mga bagay na stable. In fact, ang sabi sa Biblia, sa huling panahon daw, ang tinig ng Diyos na dating umuga sa lupa, ay uuga hindi lamang sa lupa, can you say amen? Kundi maging sa langit din naman. Think of it now. Hindi lang lupa ang kanyang uugain. Remember now, ang tinig ay ang salita ng Diyos. Hindi lang lupa ang uugain. Amen? Ang mundo ba'y nakakaranas ng pag-uga sa ating panahon? Iba? Pag-uga sa iba't ibang dako. Lindol sa iba't ibang lugar. Pagyanig sa iba't ibang dako. Palakas ng palakas. Can you say amen? Patindi ng patindi. Padalas ng padalas. Amen. Alam niyo ba, nagsimula ang pagtindi ng paglindol ay noong tanggihan ng Amerika ang ebanghelyo na dala-dala ng ating propeta na si Brother Branham. Sabi niya noong 1957, sa 1957, this year it's either tatanggapin ng Amerika itong ebanghelyo o ito'y tatanggihan nila. At noong 1963 ay nangusap ang ating propeta na sabi nagsimula na ang judgment sa West Coast. Amen? At magmula noon, pagkatapos ng Alaskan earthquake, na-monitor nila na naging mabilis at madalas na ang pagyanig ng lupa sa iba't ibang dako. Why? Bakit? Kasi kailangang magsalita muna ang Diyos. Can you say amen? Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang propeta, sa pamamagitan ng kanyang mensahe. What's that? That's the voice of God. Ang sabi, yayanigin niya, hindi lang ang lupa, maging ang langit din naman. Amen. At ang langit ay kumakatawan hindi lang sa physical heaven, kundi sa pamunuan ng dyablo, sa pamunuan ng mga espiritu. Can you say amen? Pamunuan na nasa likod ng mga gobyerno. Amen, nakikita lang natin yung mga presidente at mga hari sa iba't ibang bansa. Pero merong, amen, pamunuan na nasa likod niya, na nasaan yung espiritu. At anong nangyayari? Bakit nagkakaroon ng pag-uga sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang, merong mga kaharian, may mga bansa na tinitingnan natin dati, iniisip natin, napakatatag ng mga bansa. Pero sa ilang saglit lamang, amen, ay nawasak ang kanilang gobyerno. Tignan nyo nangyayari sa Middle East. Napakamatatag ng mga bansa. Dati hindi mo isipin na magkakaganon sila. Pero nangyayari, unti-unting nayayanig, nauuga silang lahat. It's a very shaky world. A shaky time. Can you say amen? Mga bagay na dating inaasahan ng mga tao, bigla na lamang nagko-collapse. Ang pundasyon ay hindi makayanan. Ang pressure, can you say amen? Hallelujah. Yung mga bangko na nagsasabi na para kayong nakasandal sa pader, nansaan na? Nansaan na yung, amen, subok na matibay at subok na matatag. Ang sabi sa Biblia, ang tinig na ito,
uugain ang lahat ng mauuga. Can you say amen? Lahat ng bagay sa panahong ito. Ang salitang ito ay uugain. Susubukin lahat ng bagay. At ang sabi, yun lamang hindi mauuga ang mananatili. Hallelujah. Alam niyo kung ano yung hindi mauuga? Yung nang-uuga. Ang tanging hindi mauuga ay yung nang-uuga. Ang salita ng Diyos. At ang sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 12, makikita niyo yan sa chapter 12, verse 26 hanggang 28, ang sabi, tayo nakatanggap ng kaharian na hindi nauuga. Praise the Lord. At ang kaharian ito, sabi ng ating propeta, ang kaharian ng Diyos ay ang salita niya na ginawang kapangyarihan sa inyong buhay. Amen. The kingdom of God is within you. That's the kingdom. Can you say amen? What's that? The word that you have received. The revealed word. Hallelujah. Ang sabi ng ating Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word, my kingdom shall never pass away. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ang salita niya lang ang lugar na tiyak, ang salita niya lang ang matatag. At ang lahat ng makikipag-isa sa salitang yun, sila lamang ang magiging matatag sa panahong ito. Hallelujah. Now, in-illustrate ni Brother Branham ang mga Christians na unstable. Ang sabi niya, wala silang tie post. Hindi pa sila nakakapasok dun sa most holy place. Kaya, kahit pa nakakarinig sila ng salita ng Diyos, nakakasama sila sa worship, at nagdiriwang sa blessing ng presensya ng ating Panginoon, pero hindi nila kayang maging consistent sa kanilang patotoo. Kasama mo sa panambahan, kasama mong sumisigaw, kasama mong umaawit, kasama mong minsang lumuluha. Pero paglabas ng gawain, amen, may kung anong hatak ang sanglibutan sa kanila. Bago pa nila malaman, balik sila dun sa dating gawi. Amen, gagawa na naman sila ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon, samantalang galing lang yan sa service, ha? Kagagaling-galing lang yan sa service. What's that? They're tossed about. They don't have a tie post. Amen. Hindi pa nakapapasok dun sa most holy place. Sabi ni Brother Branham, they don't have an inner life. Panloob na buhay. Hallelujah. Kaya ang sabi, yung salita ng Diyos na nirepresent ng mana ng Old Testament ay kaagyat na natutunaw sa kanilang buhay. Di ba? Yung mana dun sa ilang, pag lumakpak dun sa outer court, abay, kailangan kainin kagad yun. Dahil pag hindi po, ay malulusaw yun. Pag yun na nabilad sa araw, malulusaw kaagad yun. Diba? Maging doon sa inner court. Amen. Maaring malusaw yung, tawag dito, yung mana. At ganoon ang karanasan ng mga hindi pa nakakapasok sa most holy place. Nakikinig din ng salita ng Diyos, tumatanggap din ng salita ng Diyos, pero ang bilis malusaw ng salita ng Diyos sa kanila. Pero, yung salita ng Diyos na nilagay sa gintong palayok, if you remember, at inilagay sa loob ng arka, sa loob ng most holy place, sa ilalim ng mercy seat, naalala nyo ba? Amen, yung manang yun ay hindi nabulok, hindi inuod, hindi natunaw, hindi nalusaw. Bakit? Kasi nasa loob ng presensya ng Panginoon. So anong sinasabi ko? Pagka ang karanasan mo ay umabot na doon sa most holy place, ibig sabihin nun, na-baptize ka ng Holy Spirit sa iyong kaluluwa. Nasusundan niyo ba ako? Hindi lang sa iyong katawan, hindi lang sa iyong emosyon, hindi lang sa iyong espiritu, kundi sa iyong kaluluwa. Yun yung sinasabi sa Hebrews chapter 6 kanina, na yung salita ay pumasok na sa likod ng tabing. Can you say amen? At naging angkla ng ating kaluluwa. Blessed be the name of the Lord. So, ikaw ay, amen, stable na ang salita ng Diyos ay nananatiling sariwa sa iyo. Kahit anong mangyari, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng lakas sa iyo. Kahit gaano kalaki ang pakikipagbaka, ang salita ng Diyos ay sariwa palagi sa iyong alaala, sariwa sa iyong puso.
Ang bisa nito ay hindi nawawala. Can you say amen? Hindi natutunaw ang bisa ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Nasa loob ka ng Shekinah glory. Hallelujah. Think of it now. Itong tungkod ni Aaron, isang tangkay na galing sa puno. At bawat isa sa atin, nung makasalanan pa tayo, ay tulad sa mga tangkay na galing sa puno. Ang puno natin, wala iba kundi si Adan. Amen? Nahulog na puno, nagkasalang puno. At doon tayo galing lahat. Doon tayo, tawag dito, binunot. Doon tayo tinagpas sa punong yun. Pare-pareho tayong mga walang buhay, walang pag-asa, walang Kristo sa buhay na ito. Amen? Walang kakayanang mag-produce ng buhay ng Diyos. Tuyo sa harapan ng ating Panginoon. Patay sa kanyang harapan. Pero yung tungkod ni Moses na ito, nung ito'y mailagay doon sa most holy place, ano nangyari? Ay nagsimulang magkaroon ng katas. Nagsimulang manariwa. Amen. Pag nanariwa na ang tungkod, ang unang mangyayari dyan ay mag-uusbong yan ng mga dahon. At ang dahon, ang sabi ni Barry Branham, may kumakatawan saan? Refreshing. Sa fellowship. Amen. Ang isang taong nakapasok na dun sa most holy place. Amen. Masarap kasama. Amen. Malilim. Amen. Malabay ang kanyang mga sanga at makapal ang kanyang mga dahon. Can you say amen? Dahil siya ay puno ng katas ng Holy of Holies. Can you say amen? Ng buhay ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Nag-uusbong siya ng saganang, amen, dahon. At pag ikaw ay lumapit sa kanya, nananariwa ang iyong pananampalataya. Nananariwa ang iyong pakiramdam. Amen. Lumiliwanag ang iyong araw. Gumagaang ang iyong pakiramdam. Why? Meron siyang dahon. Amen. At pagkatapos ng dahon, amen, dahil nakababad sa presensya, sabi nga nung awit natin, ang kailangan natin ay babad. Yan ang problema sa atin. Amen. Hallelujah. Hindi tayo nabababad doon sa most holy place. Nabababad lang tayo minsan sa kantahan sa church. Doesn't mean porkit kasama kayo sa kantahan, ay nakapasok na kayo sa most holy place. Iba yung presensya ng Panginoon. Sa blessing ng kanyang anointing. Maraming tao ang maaaring makinabang sa blessing at makaranas ng mga supernatural na pangyayari sa kanilang buhay. Manginig, makaranas ng masarap na pakiramdam. But that is not the presence. That's only the blessing of the Spirit of God. Amen. Ang mga taong pumasok sa presensya ng Diyos, abay hindi nila maintindihan kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Diba? Ang mga taong banal, ang mga propeta ng araw, pag sila ay napalapit sa presensya ng Panginoon, sila ay sumusubasog. Can you say amen? At nagmimistulang patay dahil sa kalalatian ng presensya niya. At paglabas nila doon, they're never the same again. See, there's something about it. Pag pumasok kayo sa presensya ng Panginoon, hindi lang ito yung saya, ligaya, nararanasan natin pagka dumadating ang anointing. But it's an awesome presence. Hallelujah. Praise God. At babaguhin ka. Amen. Hindi maaring hindi ka mabago pagkagaling ka sa presensya ng Panginoon. Hindi maaring walang mangyari sa iyong buhay. So pagkatapos mo magkadahon, katulad ng tungkod ni Aaron, amen, ay nagkaroon siya ng ano? Bulaklak. Blossoms. Hallelujah. Nagkaroon siya ng bulaklak. Hallelujah. Ano na yung bulaklak? Ang bulaklak, pag yan ay lalo na yung pausbong, abay, ang bango-bango niyan, humahalimuyak ang amoy niyan. Amen. Ang isang tao, pag pumasok sa most holy place, wala akong pakialam kung gaano siya katuyo, kung gaano siya kamakasalanan dati, kung ano ang nakaraan niya sa buhay. Pag siya'y nakapasok doon sa most holy place, amen, babango ang kanyang buhay sa harap ng Diyos. Hallelujah. Amen. Gustong-gusto siyang kausap ng mga tao. Bakit? Meron siyang ini-emit na bango mula sa kanyang katauhan. Hallelujah. Na hindi mo makukuha sa kahit kanino mang tao. Amen. Maliban sa mga taong nakapasok sa presensya ng Panginoon. Amen. Kapag nanalangin siya, ay umaabot sa Diyos. Mabango ang kanyang panalangin sa ating Panginoon. Ang pagpupuri niya ay nakahihipo sa puso ng ating Panginoon. Hallelujah. Nahalina lahat ng mga tao. Bakit? Kasi meron siyang amoy
meron siyang halimuyak, can you say amen, na iniimit dahil sa presensya ng ating Panginoon ay may kasariwaan. At pagkatapos ng bulaklak, anong nangyari? Makikita nyo na ang tungkod na yun ay dumaan sa full cycle ng buhay. Hindi lang siya inusbungan ng dahon. Siya nagkaroon ng bulaklak. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng almonds, ng bunga ng almonds. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. At ang bunga, ang sabi ng ating propeta, ay ang bunga ng Espiritu. Amen. Fruits of the Spirit. And also the virtues of the Holy Spirit. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, so on and so forth. Hanggang sa siya ay maging stature of perfect man. Why? Dahil siya ay nakapasok sa most holy place. At yung taong yan na nandyan, kinakatawan ng pyramid, ay isang stable man. Hindi pagewang-gewang yan sa kanyang lakad sa ating Panginoon. Amen. Hindi yan, amen, madaling yayain ng kasamaan. Hindi yan madaling tuksuhin. Can you say amen? Hallelujah. Kahit anong gawin mong kasamaan dyan, gagawan ka ng kabutihan. Stable ang kanyang patutuo. Why? He's in the presence of the Shekinah. Hallelujah. Now, ang sabi ng ating propeta, itong mga taong walang ganyang karanasan, sabi niya, sila yung mga tinatawag na borderline believers. Ay, yung borderline, nasa gilid lang. Di ba? Naniniwala na rin, pero malapit pa rin sa sanglibutan. Kasi nasa border lang siya. Susundan niyo ako? Naamoy yung mga bagay ng sanglibutan. Nakikita yung kaaya-ayang mga bagay ng sanglibutan. Kaya andali lang, isang hakbang lang, nandun na siya sa sanglibutan. Bakit? Nasa borderline siya. Sabi ni Brother Branham, naalala ko yung mga kabayo na alaga namin dati. Merong mga kabayo na sinusuga namin yan sa alfalfa. Mga damo yan na masustansya para sa kabayo, para kainin nila. Sabi, tinatali nila yung mga kabayo doon sa kanilang, tawag dito, bakuran, para makakain sila nung alfalfa na mabuti sa kanilang kalsugan. Kaya lang, tila ba yung damo doon sa kabilang banda ng bakod ay palaging mas luntian kung tignan. Di ba? Parang kahit anong meron ka, parang mas maganda yung nandun sa kapitbahay. Mas maganda yata yung nandun sa ibang bansa. Mas maganda yata yung nandun sa ibang church. Mas malamig yata dun. Praise the Lord. Sabi ni Brother Branham, itong kabayong ito, ang gagawin niya, kahit na siya'y nakatali at nilalagyan pa nga siya ng pamatok, ang sabi, pero siya'y magsisikap, susubok na tumalon doon sa bakod. Dahil meron siya nakita doon na ligaw na damo. Samantalang nandun yung mga napakasustansya mga damo para sa kabayo. Bastante na siya ron. Diba? Kaya lang, gusto niya pang matikman yung ligaw na damo. Palibasa, nasa gilid lang ng bakod, kaya ang daling tumalon sa bakod. At pagtalong niya sa bakod, sabi ni Brother Branham, kadalasan dun sa kabilang banda ng bakod, merong mga hukay kami na ginagawa. Tapunan namin ng basura yun, yung mga nababasag na bote, at mga basura namin, mga bakal na matutulis, nandoon. Kaya dahil tumalon yung kabayo, kadalasan daw nahuhulog doon sa hukay. At nagkakanda sugat-sugat at lahat at nabibigti siya dahil siya'y nakatali, nakasugas na doon sa kabilang bahagi ng bakod. Kaya nangyari, nabibigti siya, pero gusto niya lang makatikim ng damong ligaw. At isipin niyo yung trouble na kanyang dadaanan dahil lang sa pagnanasa niya na makatikim ng damong ligaw, samantalang bastante ng alfalfa yung lugar na kinaroroonan niya. At pagkatapos siya makakain ng damong ligaw, nandun siya, nanginginig siya, hindi siya makahinga, sugatan siya, nagdudugo siya. Duguan. Can you say amen? Ganyan ang mga unstable na believers. Amen? Gusto pang makatikim ng sanglibutan. Bakit? Kasi ayaw pumasok sa kaloob-looban ng presensya ng Panginoon. Nasa gilid lang at inaamoy-amoy ang sanglibutan. Tinitingnan ng, nag-aanyayang mga kasalanan doon sa tabi. At gustong tikman sandali. Kahit na mabigti sila, magkasugat-sugat, dadaan sa grabing trouble, basta makatikim lang ng ligaw na damo.
Amen? Kaya pag nakita kayo ng believer na sugatan at nanginginig at halos hindi na makahinga sa kanilang pananampalataya, palibhasa, hindi nagpapakalaot sa kanyang pananampalataya, sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Huwag nyo nang subukan na tumalon sa bakod, kapatid. Mabibigti ka lang, masusugatan ka lang, mahuhulog ka lang sa hukay. Amen? Para lang matikman ang kaprasong ligaw na damo. Kahabag-habag. Can you say amen? At sabi ni Brother Branham, that is because they don't have a tie post. They don't have that inner life experience. Hallelujah. Ito rin yung klase ng mga tao that they live by what they feel. Diba? They are very unstable. They live by what their emotion dictates them. Pagising nila sa umaga, pag hindi maganda ang pakiramdam, pagka masama ang gising nila, nagpapakalagkad sila doon sa kanilang pakiramdam at maghapon nila ay hindi na magiging maigi. Diba? Wala nang kwenta, hindi na maganda yung timpla nila. Bakit? Kasi yung gising nila ay hindi maganda at hindi maganda ang kanilang pakiramdam at sila'y sunod-sunuran sa kanilang pakiramdam. Bakit? Kasi nga wala silang hope, wala silang angkla doon sa kaluluwa. Now remember, reviewin natin yung ating makeup sa ating pagkatao. Meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, meron tayong katawan. Parang yung tabernacle din yan eh. Alright? Yung katawan natin, merong 5 senses. Yung espiritu natin, may 5 inlets. Ano yung mga yun? Affection, memory, imagination, reasoning. Ano pa? Conscience. Alright? 5. Doon sa kaluluwa ay merong isang sense lang. Ang sabi, it's either faith or doubt. Pero sabi din ni Brother Branham, doon sa kaluluwa, naroon yung free moral agency. Nandun yung will nyo. Nandun yung free will nyo sa kaluluwa. Alright. Na bawat tao ay merong karapatang pumili, may kakayahang pumili. Pwede siyang magdesisyon pag gising niya kung siya ay magpapakaladkad doon sa kanyang nararamdaman o sa kanyang emosyon o siya ay magdedesisyon na siya ay magpapakasaya. Dahil meron siyang free moral agency. Ngayon, pagka ikaw ay hindi pa nakatatanggap ng Holy Spirit, yung kaluluwa mo, anong nature niya? Pagdududa, di ba? Unbelief. Kadiliman, kasalanan. Can you say amen? Yung kaluluwa mo ay maitim. Yun ang nature ng yung kaluluwa. Kaya kahit pa nga meron kang free moral agency, paggising mo sa umaga at masama ang yung pakiramdam, maaring sa isip mo, for a while magawa mong maging masaya, pero dahil sa ang kaluluwa mo sa iyong, amen, sa iyong kalooban ay merong madilim na katangian, magmamatch lang yan doon sa hindi magandang pakiramdam. Pasasaan ba ay talagang magiging malungkot ka kahit anong sikap mo na maging masaya. Bakit? Wala kang angkla sa loob. Wala kang panlaban sa loob. Kung ano yung nasa loob, yun din yung nandun sa labas. Amen? Nagmamatch lang yung nararamdaman mo dun sa loob. Dahil dun sa loob mo ay puno ng kapanglawan, kalungkutan, kawalan ng pag-asa. Dahil ikaw ay makasalanan. Kahit paganahin mo yung free moral agency mo, hindi ka mahawakan ng kaluluwa mo para panatiliin kang masaya sa pakikipaglaban mo sa kalungkutan. Why? There's no joy inside. Pero kapag ikaw ay na-born again, ang Holy Spirit ay umabot sa iyong kaluluwa at nalinis ang iyong kaluluwa. Magkakaroon ng pagpapalit ng nature. Can you say amen? Yung dating madilim na kaluluwa ay magliliwanag at lilinis. Tatanggalin yung nature ng kasalanan. Amen. You become, amen, tawag dito, a partaker of God's divine nature. Yung kaluluwa mo, ang taglay ng katangian ay katangian ng Diyos. Amen. Sa Diyos ay merong kagalakan na hindi malirip. Can you say amen? Merong kapayapaan na hindi naaalis. Can you say amen? May katatagan na hindi pwedeng mauga. Amen. Puros kaliwanagan. Ang sabi, walang kadiliman. Walang anino ng kadiliman sa Kanya. Walang pagtalikod sa ating Panginoon. Puros pag-asa, puros pananampalataya, puros pag-ibig. Anong ibig sabihin? Pagka born again ka na, yung kaluluwa mo ay may panibagong nature. At dahil nandun yung free moral agency mo, kahit magising ka ng hindi maganda sa umaga, ay pwede kang magpasya. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it.
Amen. At yun ay merong hold. May angkla yun sa iyong kaluluwa. May nagmamatch. Amen. Nakatangian dun sa iyong kaluluwa yung sinasabi mo. Dahil yung sinasabi mo ay galing din sa iyong kaluluwa. And so, by that, amen, ay magagawa mong pamunuan yung hindi magandang pakiramdam na kinagisnan mo. Di ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang kasukasuan mo. Amen. Mainit ang ulo mo, masungit ang gising mo. Pero you can sit up, amen, doon sa iyong higaan at nagsimula ka magtaas ng kamay at sabihin mo, wala akong pakialam kung anong nararamdaman ko ngayon. Today, I will rejoice. According to the word of God, I can rejoice always. And again, I will say, I will rejoice. Amen. At dahil meron kang bagong nature, may panlaban ka doon sa iyong emosyon, sa iyong mood na pabago-bago. That's why you are stable. Amen. Kahit na nakasimangot na lahat ng mga tao sa paligid mo, kaya mong ngumiti. Kahit ang mga pangyayari hindi sa pabor mo, amen, kaya mong maging matatag, kaya mong maging masaya. Why? May angkala ka sa loob. Amen. Tandaan nyo ito. Ang inyong will ay mas malakas kaysa sa inyong emosyon at sa inyong mood. If you will it, you can overcome it. If you will it, you can rule over your moods. You can rule over your emotions. Huwag niyo sabihin sa akin, Brother Ray, hindi mo lang alam kasi yung pinagdadaanan ko. Well, marahil totoo nga, hindi ko alam pinagdadaanan, pero alam ko, kung ikaw ay may Espiritu Santo, mas makapangyarihan yung nasa iyo kaysa sa pinagdadaanan mo. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang aking kinakaharap na pakikipagbaga, Brother Ray. Maaaring hindi ko alam yung malaking kinakaharap mo, pero alam ko, mas malaki yung nandoon sa iyo. Kung ikaw may Espiritu Santo. At pwede kang magpasya. Hindi ako padadaig sa aking pakiramdam. Ang pakiramdam ay sinungaling. Hindi ako papa-apekto dun sa pairap-irap na kapatid ko. Yung kapatid ko na isnabera, na masungit, at lahat. Kasi hoda sila. Amen? I will decide in my soul not to be affected in any way. I can be stable. I can be consistent. Praise the Lord. So, anong gusto kong sabihin sa inyo? Marami sa inyo baptized ng Holy Spirit, kaya lang hindi nyo napapractice itong sinasabi ko. Pwede nyo pamahalaan ang inyong moods. Isipin nyo ang maraming mga relasyon na masisave kung kayo ay magiging stable sa inyong mood. Kung mapapamahalaan nyo lang ang inyong emosyon, isipin nyo kung gaano karaming tahanan ang magiging sweet at puno ng katahimikan at pagkakaunawaan at pagkakaisa. Diba? Kaya lang naman may problema kadalasan sa tahanan kasi merong mga tao hindi makapag-control ng emosyon. Pare-pero namang Kristiyano. Diba? Ano ba kayo? Ano ba kayo, Kristiyano? Oo, hindi. End-time message believers pa nga kami. Pero pagka nasa bahay, nako! May hiya si Brother Branham, sabi nga, babalikwas siya. Pagka nalaman niya na kayo nagpapatuloy ng end-time believers kayo, tapos ganun kayo sa bahay nyo. Nako! I am not unchristianizing you. Ang sinasabi ko lang, pwede nating matutunan na ma-overcome ang ating moods. Because we already have an anchor in our soul. Hindi tayo katulad ng mga walang pag-asa, walang Kristo, walang pananampalataya, walang Holy Spirit. Kahit anong sikap nila talagang gugulo ang buhay niyan. Diba? Kahit anong sikap nilang tabunan yung kanilang kalungkutan at kaungkagan ng kayamanan at ng popularidad at talino at barkada at kaibigan. Amen. Hindi magtatagal, amen, mapupugnaw yung kanilang mga pagsisikap, amen, na maging masaya.
At lilitaw yung tunay na kalagayan nila, malungkot, walang pag-asa, walang Kristo, walang Diyos sa ibabaw ng lupang ito. Pero kayo, kahit kayo pagsikapan na itumba ng kaaway, kahit pagsikapan ng kaaway, amen, hallelujah, na kayo ay guluhin sa tahanan, alalahanin nyo, meron kayong kapangyarihan sa inyong kalooban by the power of the Holy Spirit, na pamahalaan ng hindi magagandang emosyon and become stable in your walk with God. Wala nang masasahol pa kaysa dun sa isang kasama na moody. Alam niyo yung moody? Pabago-bago ng mood. Di ba? Isang oras, ang saya-saya. Susunod na oras, umiiyak. Naku po. Isang araw, ang sarap kasama, nanlilibre, parang gusto kang dalhin sa lahat ng food chain para pakainin ka at i-treat ka. Susunod na araw, abay, kaingat ka kasi masulyapan mo lang, matingnan mo lang ng hindi tama, sasakmalin ka. What's that? Moody. Hindi mo matansya. Hindi mo alam kung anong magiging siya sa mga susunod na sandali. Palagi kang nananansya sa kanyang tabi. Para kang nakatayo sa mga karayom. Ano, intindihan niyo ako? Kasi tinatansya mo siya. Baka magkamali ka ng kilos, makatingin ka ng sampal. Pero kasi pinapakiramdam mo kasi may panahon naman na masaya siya. Mayroon ng panahon na mabait siya. May panahon na malambing siya. Pero nakakatakot kasi biglang-biglang nagbabago. Ang hirap nung ganung kasama. Alam niyo kung bakit? Kasi they are being ruled by their feelings. They are being ruled by their emotions. Ang ganyang klase ng tao ay namumuhay ng isang kung tawagin ay surface living. Di ba? Mababaw na pamumuhay. Kailangan natin magkaroon ng mas malalim na pamumuhay kesa dyan. Amen. Namimiss natin ang mga dakilang pagpapala ng Diyos dahil hinahayaan natin na pamunuan tayo ng ating pakiramdam. At dahil dyan, tandaan nyo, maraming opportunity ang mawawala sa inyo. Maraming blessing ang imbis na makuha nyo, hindi nyo makukuha dahil lang sa inyong pagiging masungit at pabago-bago ng mood. Tandaan nyo to, pagka kayo ay moody, kayo ay hindi nagiging fair sa mga kasama nyo sa bahay. Mahabag kayo sa mga kasama niyo sa bahay. Kasi ikaw lang may problema, nandadamay ka. It's not fair. Can you say amen? Hindi yan fair sa asawa mo. But you see, naturalesa ng tao yun, na gusto niyang may pagbuntunan ng sama ng loob, ng disappointment. Di ba? Pagka naiinis na siya, meron siyang gustong pagbuhusan ng kanyang inis. Kaya, amen, huwag kayo lalapit sa mga taong naiinis. Baka mapagbuntanan kayo ng inis niya. They're being ruled. They're very, very unstable, very moody. Amen. Kaya ang hirap na kasama yung mga taong yun. Amen. Alam nyo ba na maging ang mga kumpanya, ang pinipiling aplikante na nag-a-apply sa kanya para tanggapin sa trabaho, ay yung mga taong stable. Di ba? Maaaring makapasa kayo sa mga exam, unang exam, pero pagdating to psychological test, di ba? Ibigyan kayo ng test, kung mapapansin nyo, kung hindi nyo man napapansin, pero gusto ko sabihin sa inyo, matagal na kayo kumukuha ng psychological test, paulit-ulit lang yung tanong yan. Bakit? Kasi titignan kung gaano kayo ka-consistent. Kasi pag moody kayo, abay bago matapos yung exam nyo, ang dami ng mood na nabago sa inyo. Kaya, the same question, asked over and over again, iba-iba ang sagot nyo. Kasi iba-iba yung mood nyo pagdating nyo doon sa iba't ibang tanong. O pare-parehong tanong na itinanong sa iba't ibang pagkakataon. Kasi, yung mood nyo ang nagbabago, yung tanong hindi, pero yung mood nyo nagbago. Kaya pag nakita ng boss nyo, kahit gaano kayo katalino, kahit gaano kayo katalented, kahit galing pa kayo sa UP, sa Lasalo Ateneo, pag nakita niya inconsistent ang iyong emosyon, may psycho case ka, sigurado hindi ka tatanggapin.
Praise the Lord. God help us. You know, merong mga believers na parang psycho case din eh. Pero, hindi lang kasi natuturuan, kaya ito yung ginagawa ko ngayon. Pagka dumarating na yung sumpong, pagka bumibilog